Paano nga ba mag-move on mula sa sakit ng isang kahapon? Lahat tayo gustong makasama mga taong minamahal. Minsan, hinihiling pa natin na sana siya na nga. Kasi para sa atin, buong buhay natin sa kanya lang tayo liligaya. Pero kahit gaano natin kagustuhin, hindi pala talagang maiiwasan na dumating sa puntong mawawala sa atin ang ating minamahal. Yung relasyong inaalagaan at iniingatan. At bigla nating natatanong sa ating mga sarili, paano na ako? Kaya ko ba na wala siya? Hindi natin alam kung paano mag-move on, kung paano makakalimot, at paano mawawala ang sakit na nararamdaman. Kung paano itutuloy ang bukas nang wala siya. Yung muli tayong babangon sa araw-araw na may ngiti sa mga labi. Sabi nila, madali lang daw ang mag-move on. Pero sa totoo lang, madali lang itong sabihin, pero sobrang hirap gawin. Dahil di mo alam kung paano sisimulan at paano ang gagawin. Pero kaya mo rin pala at magagawa kung gustuhin mo. Minsan na rin akong nawalan ng pag-asa at gustong sumuko dahil nawala sa akin ang taong minamahal ko. Yung tipong akala mo katapusan na ng mundo na bago ako matutulog, lagi kong sinasabi na sana panaginip lang ang lahat ng ito at kung bangungot man ito, sana magising na ako. Pero ngayon, masaya na ako at matatag. Nakamove on at muling itinutuloy ang buhay nang wala siya. Wala namang ibang makakatulong sa atin kung hindi ang sarili lang natin. Sarili lang natin ang kusang makakapagpahilom sa atin, sa sugat ng ating puso, at makakapagpawala ng lahat ng sakit na nararamdaman. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon na makapag-isip ng mas magagandang bagay. Ituon ang sarili at pag-iisip para sa hinaharap at hindi sa mga masasamang pangyayari sa ating nakaraan. Hindi pala dapat tayo sumuko sa buhay dahil lang sa nasaktan tayo. Iisa lang ang taong nawala at hindi lahat ay iniwan ka. Alalahanin natin yung mga taong nakapaligid sa atin na nagmamahal at hindi tayo iniiwan. Sila yung magiging dahilan natin para muling maging masaya. Hindi rin tama na dahil lang sa nasaktan tayo, itatanim natin sa ating puso ang takot na muling magmahal, magtiwala at pumasok sa isang relasyon. Bakit? Dahil hindi naman lahat ng tao magkakapareho na manloloko at gusto makasakit ng damdamin. May mga tao rin na ang nais ay seryosong relasyon at totoong pagmamahal. Hindi lang siguro talaga para sa atin ang taong ating natagpuan. Hindi dapat tayo mapagod at tumigil sa pagmamahal. May iba pang sadyang nakalaan para sa atin. Hindi natin makikita ang taong para sa atin kung sasaraduhan natin ang ating puso. Hindi dapat tayo mapagod at tumigil sa pagmamahal. Magiging matatag tayo dahil lahat ng ito ay pagsubok lamang at may dahilan kung bakit dumadating at nangyayari sa buhay natin. Kung bakit tayo nasasaktan, yun ay para matuto tayo at maging matatag. Kaya sana sa mga taong di pa nakaka-get over, sapat, kaya nyo rin yan. Mas maraming dahilan para ipagpatuloy ang buhay kaysa itigil lang natin sa isang nakaraan. Gawin natin inspirasyon ng kabiguan para sa tagumpay, pag-asa para sa pangarap. God bless po sa ating lahat.